Wala pang namumuhay sa gitna ng naglalawakang nyugan ang pamilya ni Cheche dito sa Barangay Muan, Kidapawan City. Pero pasado alas 9 ng umaga nitong July 13, ang katahimikan nabasag ng isang malakas na kalabog. Ang lakas ng pagsabog, parang bigla na lang po nahulog. Ang ingay nanggaling sa kanilang kasilyas, kaya dali-dali silang humangos dito. Doon tumambad kay Cheche ang naliligo niya roong 7 taong gulang na anak na si Shikaina na duguan at nag-aagaw buhay. Si Shikaina kasi nabagsakan ng 7 buko. Kasi yung paa niya na nandito na, tapos nakadapa na po daw siya sa labador, tapos natakpan po siya ng yero. Sa isang bansang napakaraming puno ng nyog, ang balitang ito magsilbi po sanang babala. Sa mga may tanim po ng nyog dyan, ingat at baka pwedeng tanggalin nyo na po yung bunga dahil may 2 bata na nabagsakan ng bunga nito. Si Shikaina agad na itinakbo sa ospital. Kinarga-karga ko po siya. Yung dito niya sa baba niya, bumaon yung sangipin. May hiwa din po siya dito. Yung dito niya nabali na. Yung dito niya sa noo niya nangingitim na. Durog ang mga buto sa paa ni Shikaina. Sa lakas ng puwersa ng tama ng buko sa kanya, pumutok din pati ang kanyang spleen o pali o lapay. Parang sabay-sabay na suntok. Kung 10 bunga yan, 10 suntok agad. Nakausap ko po siya. Sabi ko, lumaban ka anak. Kasi sabi niya, lalaban ako ma. Hindi kita iiwan. Dito po naliligo si Shikaina sa loob. Ito yung tumama sa kanya, nandito pa. Ang mas ikinasasama ng loob ni Cheche, hindi lang daw basta bumagsak ang buko sa puno. Nangyari ang aksidente dahil sa panunungkit ng buko ng kapitbahay nilang si Almer. Sinisisi ko po talaga din siya sa nangyari. Sinasabi po niya kasi na hindi daw niya nakita yung anak ko. Ang puno ng nyog na sinungkit ni Almer, 3 metro lang kasi ang layo kung saan naliligo si Shikaina. Akong kauban mo yung kuha tagi sa kabuok kay giuhaw. Humana ko kuha sa isa, giundangan ako og sungkit. Singgit man yung iyaan nga kol, dungage kay mangayo ko. Hanggang ang dagdag na sinungkit na buko, aksidente nang bumagsak sa bata. Di yung baba nagdugo. Maortoy siya baba naggawas. Di akong gipuhan gani nga mingo bagay siya nga kol sakit. Iko sige lang. Talon ta kag ospital. Ay kablaka. Suril kay gidi ginako ani nga inganiun ka. Siga siya gyud. Si Almer agad sumuko sa mga otoridad. Maaring ang kaso niya po is yung reckless imprudence no resulting to homicide. Maaari pong makulong ng 4 hanggang 7 taon. Hindi ko po alam kung mapapatawad ko po siya Sa ngayon ang galit nandito pa Kung dinoble niya yung pag-iingat niya, siguro hindi nangyari na nadisgrasya yung anak ko. Kalaunan, si Cheche hindi na sinampahan ng kaso si Almer. Nangingi po siya ng tawad sa akin. Pumayag po siya sa kasunduan namin na magbabayad po siya ng 100,000 para sa danyos ng anak ko. Siyempre kasama na po doon yung billing sa hospital namin na 22K. Sa ngayon po, wala pa man po siya nang ibibigay. Hindi rin po siya nakikipag-cooperate sa amin. Ang sinapit ni Shikaina parang nangyari rin sa Maasin City sa Southern Leyte nung sa kasagsagan ng paglalaro ng volleyball noon ng 12 anyos na batang si Rhea nang sa halip na bola ang tumama sa kanya. Natamaan ako ng niyog sa left side ng ulo ko. Nahilo ako bigla. Umikot yung paningin ko. Ning sod laman siya sa among bahay na nato ning sod na higda. Mo man siya mo solte nga nahugan siya glube. Nung dinala sa ospital, doon na nadiskubring si Rhea nagka-hemorrhage pala. Agad tinanggal ng mga doktor ang namuong dugo sa kaliwang bahagi ng ulo ni Rhea. Awa ng Diyos, naging matagumpay ang operasyon. Papasalamat po ako sa pangalawang buhay na binigay na Panginoon sa akin. Simula po noon lumalayo na ako sa puno ng niyog. Kung sabihin natin yung residential lot mo is 100 square meter, dapat within that 100 square meter walang makitang niyog doon. Kasi delikado nga talaga yon. Samantala, matapos mabagsakan ng 7 buko habang naliligo, si Shikaina nakipaglaban para mabuhay. Sigaw niya na matulong. Di na ako makahinga. Sabi niya ng ganun. Hindi ko na naintindihan yung mga pinagagawa ng doktor na nandun ako sa harapan kasi iyak na ako nang iyak. Hanggang tuluyan na siyang namatay. Naubusan siya ng dugo, massive blood loss. Sinisisi
Sinisisi ko po yung sarili ko. Sobrang sakit pa isipin. Bigla po kasi pagkawala niya eh. Yung mukha pa lang niya na nanghihingi ng tulong sa'yo. Sa pagpikit ng mata mo, makikita mo palagi eh. Masama ang loob ni Cheche kay Almer. Hindi raw kasi ito tumupad sa kasunduang magbabayad ito ng danyos. Hindi rin daw ito dumalaw sa burol at libing ni Shekinah. Gusto ta kong muagto, pero naglikay lang ko. Kay gumikan nga pag-initan niya mi. Gamot akong mama, akong mga igsuon, akong mga tiya nga para makahatag mi ana nga kantidad nga kwarta sa iyaha. Karon wa pang ko'y trabaho gyud. Muna nga mangita mi og trabaho para nga makakuan ko sa iyaha. Nitong Huwebes, sina Cheche at Almer nagharap sa barangay. Ininapas lang sa kakuan. Alang muagto ka nga ikaw nakadiskas siya. Sakit po kayo na sila muot. Ako galikay lang po ko. Dili daw kapasalig mi ba nga nang mabuong daw nga 30 ang mahanatag nila kay naingon to siyang musugod sila kuno. Makahatag mi monthly daw nila ang binulan. Makahatag mi daw kada bulan. Final ni ini karong pizza 2 sa August mobayad si Mr. Kataga. Ako sa iluan lagi ko. Ano kay kasi may luoy tuyo ah. Siguro sa karon ingon ani pero dili ko makaingon nga makapasaylo ko dayon kay naa pa ang kasakit. Nagpaabot rin ng tulong ang local government unit ng Kidapawan sa pamilya. Samantala, ang puno ng nyog na kumitil sa buhay ni Shekinah, ipinaputol na nila. Baka mamaya madisgrasyahan daw para hindi na po maulitan sa nangyari. Yung mga kapatid niya na naalagaan niya, ipapangako ko na alagaan ko. Kasi alam ko sobrang mahal na mahal niya yung mga dalawa niyang kapatid. Ang tinaguriang puno ng buhay, pwede ring makamatay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.